Good morning, Qatar, at magandang araw po ngayon muli sa ating mga kasama bilang construction worker. Ngayon po tayo ay mag-uumpisa na naman po tayo ng panibagong trabaho kasi nga po meron po tayong bagong trabaho dito na na-aproba na po yung ating pag-ukay sa ating basement. Yan. Ito na naman po yung panibago nating drawing para po ayusin. Ayan po. Ito po mga ka-construction. Ayan, gagawa na po natin siya ng mga column. Ito po, katulad po ka-construction ito, yung column po nito ay 182.6 by 55. Manot you check here? Yeah. And this one, ito po ang sukat po dito ay 55 by 45 by 250 by 250. Ngayon po, minsan po kasi may mga drawing po na ganito, mga construction, hindi po nilalagay lahat ang mga sukat. Katulad po nito mga construction, yung column po na to, pagka po titingnan natin, hindi po nila lahat na ibibigay yung sukat. Ayan. Ayan. Yan po yung column nito. Ayan. Ang nakalagay po dito, 55, ayan, 550 centimeter. Ito naman po ay 450. Ito naman po 250 millimeter. Ito naman po ay 250. Ibig sabihin po nito, kasi po ang sukatan po dito millimeter sa centimeter po. Kaya po kung ito titingnan mga ka-construction na baka mayroong mga nalilito, ito pong 550, ibig sabihin po niyan is 55 centimeter. Ayan. Ito po ay 45 cm. Yan, katulad po niyan. Katulad po nito, pagka po meron po mga sukat na ganito at wala po sa drawing, minsan po hindi naman po na ilalagay. Katulad po nito, 25, ito po 45. Ayan, i-minus nyo lang po yung 45. Ibig sabihin po, itong question part po na to, ang nawawala rito is 20. Ayan. Ayan. Katulad po nito, ito po, wala rin po sukat dito nakalagay. Ang gagawin din po dito, ito po 55. I-minus po itong 25. Ang kailangan po rito is 25. Ayan. Ganyan lang po mga ka-construction kasimple. Meron po kasi binibigay yung ating mga project manager. Hindi na po siya kumpleto ng sukat. Wala na. Katulad po nito, isa lang din po yan. Ayan. Kung ganito naman po kwadrado lang, napakadali po niyang gawin. Ayan. At dito naman po, ang nakalagay naman po dito, gagawin po natin itong ating column na to. Ang height po niyan is 418 ayan, centimeter. Ayan. At ito pa po mga construction, ito, ayan. Ayan po. Ayan. Ito pa po yung mga drawing. Igagayak na rin po natin mga construction yung gagamitin natin rito mga shoring jack, tie rod, lahat-lahat po dito, yung portion na to. Ayan. Ngayon lang po din na lumabas yung drawing na to para po magamit. Ayan. Lahat po ng mga details po niya nandito na. Ayan, meron pong height, ito po yung height niya. Ayan. Ito lang po, wala na po silang ibinibigay sa akin kung ito lang. Ako na po ang bahala kung paano ko itong didiskarte yan, nalagyan po ng mga shuttering. Ayan. Ganun lang po. At ito pong staircase na to, ayan, ibabalag din po natin ito mga construction, manot. Ito po mga construction, tulad po ito ng staircase na to. Gagawin din po natin yan, ibablog po natin at paliliwanag ko rin po kung paano po ang napakadaling style o paggawa ng ating mga shuttering. Ayan. At ito naman po napaka-simple lang. At ang masasabi ko po mga ka-construction, hindi po tayo ganun masyadong kagaling. Siyempre iba po yung mga talagang ibang magagaling na. Kaya po yung mga ka-construction ko po, sana po bilang mga manggaling po kayo sa labor, magkaroon po kayo ng mga ambisyon. Alam po yung mga laborer, kailangan po yung mga laborer mag-ambisyon po kayo na maging skilled. Huwag po habang panahon o habang araw na labor ka lang kasi po talo ka, kasi lalo na po sa pagsweldo, mababa po ang sweldo ng laborer. Ayan. Ang maganda po mga construction o kasama ko sa hanap buhay, kung ikaw lang din po pumasok sa construction o helper ka, huwag ka pong mahiyang magtanong. Ayan, o magsabi sa iyong kasama na masong ka o na helper ka sa pagkakarpintero, na helper ka sa pag-i-steel fixer,
o ano man yung napag-helperan mo, na-helper ka sa electrician, na-helper ka sa pagpa-plumber, pilitin ninyo pong matuto para maging kayo maging skill. Napakalaging bagay po niyan. Ako po dati, sa totoo lang, hindi ko po alam lahat ng klase ng trabaho sa civil war. Ayan, mas marami pong nakakakilala sa akin, lalo na po sa bayan ng Jaén, Nueva Ecija. Nag-umpisa po talaga ako sa pagka-labor. Ayan, helper po, laborer. Pero isa-isa po ako nag-labor. Nag-labor po ako sa kauna-unahan po sa pagmamason. Ayan. Kaya, pagmamason, pagkakarpintero, pagiging steel fixer, magiging fabricator, lahat po yan. Lahat po ng bagay, napag-aaralan po yan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kailangan po, lagi po tayong positive sa ating ginagawa. Huwag po tayong maging negative. Huwag po tayong magpanghinaan ng loob. Kailangan po natin para po matutunan natin ang lahat ng bagay na gusto natin, tayo rin po yung makakapagpa-improve sa ating sarili. Ayan. Ako nga po, sinasabi ko po sa inyo mga construction, sa aking naabot na ngayon, o bilang isang construction worker, proud na po ako sa aking sarili. At siyempre, marami rin po nagiging proud sa akin. Maraming salamat po sa mga nasamahan ko, sa natuto ko paano ako magtrabaho, sa lahat ng aking nakasama sa trabaho, saan man, mapa-ibang bansa man o mapa-Pilipinas. Ayan. Siyempre, marami rin po tayong mga nakasama sa Layton Company, Philippines. Siyempre, sa DDT. Ayan. Yan, shoutout sa mga taga-DDT dyan sa Pilipinas. Siyempre sa Whiteport. Siyempre, especially sa Whiteport. Yung nakasama ko sa Whiteport. Ayan, sa Vision 3000 na company. Ayan, maraming salamat po diyan. Sa EEI, DMCI, FF Cruz. Ayan. Saka sa Vision 3000 company. Ayan po. Yan po yung mga kumpanya kong nasamahan noon sa Pilipinas. Ayan. At dito naman po sa abroad, sari-sari na po yung nasamahan natin. Meron pong ABB Construction at meron pong CCC Construction at siyempre yung ating Bulim Construction from Dubai. Yan, Korean company. At siyempre, maraming salamat dito sa aking kumpanya na almost 11 years na po ako dito. Ito yung kahuli-hulihan kong kumpanya. BAEC po ang kanya, Builders Advanced Engineering Company. Yan. Maraming salamat sa aking kumpanya na ito kasi po siya yung halos nagkaroon tayo ng konti sa paghahanap buhay. Kaya nga po pati yung sahod o salary sila na po yung nag-improve. Siguro po nakitaan tayo ng hindi naman tayo kagalingan, medyo nasa level lang po tayo. Ayan. Hindi naman po tayo magtatagal dito ng 11 years sa kumpanya na Builders Advanced Engineering kung wala po tayong alam sa trabaho. Ayan. At kung nagtatanong po sila kung ano yung naging trabaho po natin dito, totally po, ang apply ko po talaga rito ay General Foreman. Sa awa naman po ng Diyos, yun po talaga yung nagiging trabaho ko rito. Nagmo-monitor po tayo ng pag-steel fixer, pag sila nag-i-install ng bakal, minomonitor din po natin yung concreting. Pag rin po nagkakabit ng scaffolder, minomonitor po natin. Meron din po akong training ng dito, ng pagka-scaffolder. Isa po akong supervisor scaffolder din po. Ayan. Bilang po isang civil worker din lahat po, kasi po ito nga po kumpanya na Builders Advanced Engineering, pagka meron ka pong kuwan, mas marami kang nalalaman, mas maganda. At mas maganda ang iyong magiging sahod. Ayan. Yan po sinasabi ko sa inyo mga construction, hindi lang po dapat isang bagay lang yung inyong matutunan pagka po kayo nagko-construction o nandyan na. Hindi lang ikaw ay mason, hindi ka lang karpintero, hindi ka lang steel fixer, hindi ka lang scaffolder, hindi ka lang maging rigger. Kung maaari po lahat ng klase lang, kung kaya nyo po, pag-aralan nyo po lahat, napakaganda po. Maganda pong opportunity. Ayan.
Katulad ko po, sabi nila, construction. Sa totoo lang po, mga ka-construction, proud po ako sa lahat ng mga construction worker. Buhat sa pagka-labor, hanggang karpintero, lahat po sa inyo, saludo po ako sa inyo, mga ka-construction. Kasi po, alam ko pong mahirap na trabaho ito ang pag-construction, pero isa rin pong napakagandang hanap buhay ng maging isang construction worker. Kaya lang po, ang pakiusap ko lang po mga construction, pilitin nyo pong maging maayos o maging yung posisyon nyo tumaas. At isa po ang kailangan ko pong masasabi sa inyo, mga ka-construction, nasa Pilipinas man kayo, OFW kayo na nasa isang bansa, ipakita nyo po yung, alam nyo naman po tayong mga Pilipino, kailangan po maging masipag, maging maingat sa mga gamit. Ayan po, para po tayo kawilihan ng ating kliyente o ating project manager. Ayan. Kaya nga po merong mga karpintero na tumataas po yung posisyon kasi nag-umpisa na karpintero, nagiging charchan o leadman, pagkayari po nagiging foreman, nagiging general foreman, nagiging site supervisor. Ayan. Kaya ako po sa totoo lang, lahat po na yan ay pinagdaanan ko, hindi ko po pinagyayabang kung ano man po akong meron ngayon, hindi ko po pinagyayabang yun. Ako pa rin yung, kung may mga nakasama ako sa mga ibang kumpanya, ako pa rin po yung Vic o Victor na nakasama ninyo sa paghahanap buhay bilang construction worker. Yan. Matuloy po tayo dito sa ating pag-construct po dito sa ating gawain dito. Ito lang po ang aking hihingi. Pagka katulad po nito, i-design po uli natin ito ng mga shuttering. Yan. Ako na rin po yung mga nagdi-design, sinasabi ko nga po sa inyo, pagka mga formworks, ito lang po hinihingi ko. Yan. Ito lang, kung ano yung maging laki niya, taas niya, yun lang po ipapabricate ko. Yan. Katulad po nito, yan, yan. Mga ipapabricate po lahat yan. Ito, yan, lahat po nito ipapabricate po yan. Yan. Isa-isa po yan na ipapabricate natin. Kasi nga po, kailangan po itong ipabricate kasi nga po na umopen na yung ating basement. Kailangan po habang mas mainam o magandang idea mga construction no, bilang general foreman ka o bilang foreman ka, bilang supervisor ka, bilang site supervisor ka at may hawak ka ng mga tao, ang kauna-unahan po para po tayo, bibigyan ko po kayo ng tip kahit po gumagawa kayo ng bahay, siyempre may drawing na si bahay, bibigay sa'yo. Bago po nyo umpisahan ng isang bagay o bahay, siyempre estimatein nyo po yung bakal number 1, estimatein nyo yung plywood, ayan, estimatein nyo si kahoy, lahat po i-estimate yung buhangin, sementong gagamitin, plywood, lahat po i-estimate po na ng isang foreman yan. O kung meron man kayong kasamang engineer, ayan. Ibig sabihin po, may kasabihan nga po, bago tayo magsasahin, siyempre kailangan, unahin muna natin po na meron tayong bigas na isasahin. Hindi po yung kailan magsasahin, tsaka po tayo bibili ng bigas o hahanap ng bigas. Ibig ko pong sabihin, ang tinutukoy ko po mga ka-construction o mga kasama bilang sa paghahanap buhay, preparasyon. Yan po ang number 1 na number 1. Kailangan po preparado lahat. Halimbawa po, tatayo tayo ng scaffolding. Siyempre, bilangin natin muna ilang mga scaffolding o ilang standard ang gagamitin natin, ilang ledger, ilang planks. Ayan. Yan po ang mga importante na mga transom, pipe, clamp. Yan po. Ipiprepare po natin yan. Ganon din po dito sa shuttering. Pagka po tayo magsa-shuttering, ayan po, siyempre, bibigyan natin ng mga sukat yan, taas, tapos ibibigay po natin sa mga karpintero para po maipabricate nila at maipaliwanag po ng maayos sa mga karpintero. Ang mga karpintero na po, lalo na't mga Pilipino, napakahusay po niyan. Isang paliwanag lang, sabihin niyo po kung anong sukat niyan, ito, ganito yan. Yan lang po, ganun lang po siya kasimple at napakadali. Kaya po mga construction, napaka-importante po sa isang humahawak ng tao yung marunong po tayong rumispeto sa ating team mga karpintero o mga kasama sa paghahanap buhay. Hindi po kung may katungkulan tayo o general foreman tayo, site supervisor tayo, hindi na po natin sila pakikisamahan. Yan po, isa po yan. Kung tayo po ay nag-handle o meron po tayong mga tauhan na kasama, kung 100 tao po ang hawak ninyo, kailangan po mga construction, 100 din yung pag-iisipan nyo, paano nyo po silang pakikisamahan. Katulad po dito sa abroad, ayan,
May mga kasama tayong mga Nepali, Bangladesh, India, Pakistan. Kailangan po yung pakikitungo o pakikisama, yan po ang number one na number one. Lalo na po sa Pilipinas, kung foreman ka, nangungontrata ka, yung pakikisama po, yan po ang huwag nating ilayo sa ating sarili. Yan. Yan po ang napaka number one na number one. Isa ko pong magiging tip sa inyo. Matuto po tayong makisama sa ating mga tauhan. O marunong tayong rumispeto sa kanila. Kasi po kasamahan din natin yan. Huwag po tayong maging hasad o napakayabang. Kung tumaas na yung posisyon mo, na dati ka naman talagang labor, ipagyayabang nyo na po yun. Huwag. Kung maaari po mga construction bilang ikaw ay supervisor, ituro nyo po yung the best kung paano gagawin yung anumang bagay. Maging bakal man, maging shuttering man, o may nakita ka, nag-aasinta po ng hollow blocks, hindi maayos yung pag-aasinta niya, ituro nyo po ng maganda kung ano man po yung maganda ninyong ituturo. Yan. Huwag nyo pong dadaanin lagi rin sa init ng ulo yung pagtuturo. Kahit po sa school, kung teacher hindi maganda magturo, puro hiyaw, hindi po matututo yung kanilang mga estudyante. Kailangan po pakikitungo at pakikisama. Yung po lahat nyo napaka-importante. At number one, yung tinatawag natin respeto sa bawat isa. Yan. Siya nga po pala mga construction na inuulit ko po, sana rin po kahit ano pong trabaho natin, huwag po tayo makakalimot na tumawag sa Diyos Ama. Tayo po ay palagian po nating magdasal bago matulog. At number one din po, pagkagising po sa umaga, huwag po natin kalimutang magpasalamat sa magdamag na ating pagtulog. Kasi po ginising muli tayo ng ating Amang Diyos sa panibagong maghapon na naman po. Ayan po. Huwag nyo po kalilimutan yan. Yan po ang isa kong masasabi. At kung ano man po yung kalagayan natin sa buhay, mga ka-construction, maging mapagkumbaba pa rin po tayo sa ating mga kapwa. Meron po tayong kasabihan, ang lumilipad ng sobrang taas, pagka bumagsak, lumalaga pa. Ayan. At sinasama ko na rin po sa aking pagbablog, maging mabait po tayo sa ating pamilya, lalo-lalo na sa ating asawa o sa ating anak, at sa ating pong nanay o tatay, o sa ating pong lola o lolo. Ayan. Kung naman po tayo may mga sahod na kahit konting bagay, maalala po nila. Huwag po natin silang pabayaan. Lalo-lalo na nga po yung ating nanay o tatay, huwag natin po silang pabayaan. Kahit po sa buwan-buwan, bigyan niyo po ng 500. Kung ano lang po yung kaya ninyo. Habang pong nabubuhay yung ating pamilya o magulang, hindi naman po sinasabi nating responsibilidad pa natin sila. Ang akin lang po mga construction matuto tayong tumanaw ng utang na loob sa ating nanay at tatay, o kapatid man, o lolo o lola, o mga tiyahin na nangangailangan. Wag po natin na hindian na tayo ay tumulong. Hindi ko naman po sinasabing itulong ninyo lahat kung ano man yung sweldo nyo. Kung sakali lang po na humihingi po ng pabor. Pero po yung bigyan yung nanay at tatay, kung ikaw naman po may maayos sa trabaho, huwag nyo pong kalimutan. Lalo-lalo na po yung ating lolo o lola. Ayan. Hindi naman po responsibilidad. Yung akin lang po, mas masarap pong magbigay sa ating kalooban na habang buhay yung ating nanay at tatay o lolo o lola, maabutan po nila. Napakasarap po yun. Naabutan nyo, huwag nyo na pong hintayin maghingi. Yung kusa na pong bigay. Ayan. Yun lang po hinalo ko lang po dito. Tayo po nandito rin po. Kasama na rin po sa paghahanap po yun. Na maalala po natin yung ating mga nanay o tatay. Ayan. Napaka-importante yun. Huwag po natin silang pagdamutan. Yung ating nanay, tatay, lola o lolo. Yan. Kung meron tayong mga kapatid na nangangailangan, kung kaya nyo naman po natin, huwag po tayong magdamot. Yan. Tumulong po tayo sa ating pamilya. Huwag kung saan-saan. Ang sabi ko nga po, mas unahin natin o ninyo yung pamilya bago ibang tao.
Yan lang po mga ka-construction yung aking isang tip. At ito po, tapos na po tayo rito para ma-explain sa inyo paano naman po yung ating project ngayon o gagawin ngayon. Ito po, may panibago tayong ibinigay nga po sa atin, itong drawing na to. Ipapabricate na po muli natin ito. Totally po, ito pong column, pinampisahan ko na po ito ngayong maga. At tinuro ko na po sa ating mga kasama o katawagin kong mga katropa. Yan. Yan. Ilalagay ko na rin po muli dito sa aking file. Yan. At kasi po ayoko po nung naglulukot-lukot itong aking mga filing dito. Yan. Medyo ayos din po natin para pagka buklatin maayos po. Yan. Ayan to po, iikot po muli tayo sa site at titingnan po natin yung bawat ginagawa. Ayan. Ayan. Ayan po mga ka-construction. Ito po yung aking cameraman Maruts. Aywa, ayan, akin pong kasama rin sa buhay. Ayan po mga ka-construction. Ayan, lumabas na tayo. Ayan po yung mga kaganapan dito sa ating ginagawa. Ayan. Ito po muli yung mga gamit naman natin dito sa ating structural. Ayan. Ito naman po mga ka-construction. Ito na po yung shuttering natin. Yung pinaliliwanag ko kanina na gagamitin natin sa column. Ayan. Ayan na po yung ating mga tropa. Ayan, si Parin Sherwin. Ayan. Ayan, si Parin Sherwin, si Parin Ranil, si Parin Eric. Ayan. Morning, Qatar! Aywa. Oh. Ayan, aywa. Oh, ayan. Si Parin Ranil. Hello, mahal. Siyempre. Hello, mahal. Ayan. Good morning. Ayan na po, nag-uumpisa na sila ng pagpapabricate ng ating shuttering, yung pinaliwanag ko po kanina. O Kagreg! Ayan ang mga tropa naman sa mga electrical. Siyempre, babaon po nila yung kanilang pipe para maayos. Ayan. Ewa. Dito naman sa portion na to, nandito po yung ating isang foreman. Ayan, Frank Mindoro. Ayan, si foreman din po yan. All around din po yan. Ayan. Inaayos niya po yung pipe. Ayan. Ayan, si foreman. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Pepsi, Mavic. Pepsi, Mavic. Ayan, 6 real. 6 real. Ayan, ayan na po yung ating gym. Ayan po yung portion ng gym ng ilang araw pa lang naayos na rin po pati po yung wall na yan. Ito po yung ating football gym. Ayan. 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 Dito naman po sa portion na to, meron po tayong additional na ginawang trabaho. Ito. Ayan. Ito naman po yung isa nating master cutter na si Mr. Ayan, si Adonis. Ayan. Ayan, yan po yung ating master cutter. Mabili, keep safe sa COVID. Aywa. Kasi dumadami na dyan. Aywa. Niwala po kayo, madali makahawa yan. Ayan. Ito naman po yung ating jumping pit na natapos na natin. Ayan, naglagay lang po tayo eka nga ng ito pong mga construction nito kasi po bubuhusan hindi na po makakapasok doon yung mga truck. Ito, naglagay po kami dito ng patungan ng karmatilya. Siyempre, hindi na makakapasok dito yung truck. Ayan. Meron po kasing bubuhusan dito na additional na trabaho ng ating project ng client. Ayan. Yung bawat puno po na to, lalagyan po siya ng pinaka wool sa ikot at gagawin pong parang upuan. Ayan. Ayan, hanggang dito po sa likod. Ayan, additional na lang po ito na trabaho. Totally po ito buo na po ito. Ayan.
Ayan po. At iniintay lang po mga ka-construction, bablindingan po muna natin ito. Ayan. Pagka blinding yan, siyempre pagka rin blinding, ayan, lalagyan na natin ng wall yan. Ayan. 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 Ito. Ayan. Oh. Ayan naman po yung ating kasama. Ayan, mga kasama po natin dito yan. Ayan, nagsisipag merienda. Parang nasa Pilipinas lang. Eri po yung pinaka number 1 carpenter from Nepal. Ayan, si Sankar. Ito na po mga construction yung natapos. Ayan, ito po yung tagliran. Ayan po si Camariano. Ayan po yung pinakabata rito sa builders. Ayan, nakita nyo naman po, nagtsatsaga pa rin. Ayan, si Parin Jojo na napakagwapo. Alam na. Ayan po si Parin Bernie na hinihingan ko ng agimat. Ayan po, medyo Ayan po ang Ayan, si Paring Edwin. Ayan. Siyempre, sa aking utol. Ayan. Ito yung talagang napakagwapo. Talaga namang wala kang tulak kabigin kay Paring Jojo. Ayan. Parang kailan lang po ito mga ka-construction itong ginagawa namin na to. Ito po maayos na siya. Ayan. 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 Ang gandong po ito. Ayan. Yung portion po na to, ito po yung part tinatawag namin na part B. Ito yung portion po na to. Ayan. Ito po yung part B. Naku po. Okay. Hindi pa ako kumakain. Tigay mo muna sa plastic, pamaya-maya ako babalikan. Nagkukuha pa ako. Kailangan nila. Ganito lang po ang trabaho bilang OFW. Yan, sinasabi ko sa inyo, pinakabatang bata namin kasama rin si Camariano from Nueva Ecija. Yan. Wala pa kamo sa itsura na... Bay, nakita nyo naman po, ang itsura lang yan parang 50 lang. Sabi nga po, kalakasan pa. Nakikipag-date pa nga kamo ito. Malakas kumain. Yan. Ito po, additional lang po ito mga ka-construction ito. Lalagyan po ito ng pinaka parang upuan dito. Ito, ayan po yung kasama ng part B. Ito naman pong kabila na yan, kabilang school po yan. Yan po yung Lebanese school. Yan. Ayan po. Ito po yung sinasabi ko sa inyong part B. Ito po yung likuran ng aming building. Yan naman pong pader na yan. Ayan yung hangganan. Yan po yung pader ng Princess School. Yung kabila naman po na yan mga ka-construction. Yan po yung Lebanese School. Ayan. Ayan. Ito po ginawa lang para po syempre ala na po ibang idea para po mapabilis yung ating trabaho. Nilagyan po natin sila ng daanan para po gamitin yung karmatilya para po ito naman buhusan yan. Ayan. Para po mabuhusan yung lahat na yan. Ayan po, naipaliwanag na rin po natin sa ating mga kasama o sa ating mga fabricator. O ito, katulad po nito si Adonis, siya po yung nagkakat ng mga plywood. Naipaliwanag na po natin yung dapat gawin. Ayan. Ayan na po. Ayan. Ayan na po mga ka-construction yan. Ayan na po yung pinaliwanag ko sa kanila kung paano pong putulin yung plywood. Ayan. Ayan. Naipaliwanag na po natin. Ayan. Sabi ko nga po sa inyo mga ka-construction, ito pong mga tao natin dito o mga kasama, madali naman po silang umintindi. Ayan. Ayan, naumpisahan na po nilang mag-fabricate. Ayan. Ayan.
At sa portion naman po dito sa ating gilid ng ating jeep building, ito po naglalagay na po rin ng corner bit ang ating mga tao dito. Ayan. Ayan, bago start ng plastering. Ayan. Ayan po. Muli po nga nilalagyan ng ating mesh yung bawat duktungan para po sa crack. Ayan. Ito po. Ayan. Ayan, apare. Ayan. Ayan po. Lahat po ng ito po mga ka-construction, yun po ang inuulit ko. Ito po, bago kayo mag-plastering. Ayan. Bawat duktungan po ng hollow blocks at saka nitong column, may lalagyan po nitong warmesh. Ito para po sa crack. Para po sa crack. So, yan. Yan. At syempre po, ito naman pong ginagamit dito, itong pinakabala na concrete na nato, ginagamitan po ng healthy na pambaril. Yan. Ayan. Yan po. Pangali. Yan. Ayan. Yan po yung pinakamasin na pambaril natin from healthy. Okay. Okay. Ayan po. Ayan po. Ito po yung pinakabala natin mga ka-construction. Ito. Ayan. 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 Siyempre po, meron din po tayong washer munang ilalagay. Yan. Ayan. Ayan. At siyempre mga ka-construction, ito naman pong ating pinaka partition na to, nilalagyan po ito every 5 meters para po ito iwas crack. Ito. At siyempre ito po, ito rin po napaka-importante. Kung sa ibang video ko po ito po yung pinaka-bitones. Ayan. Hanggang ibig sabihin po, yung plastering dito, ito po yung pinaka-guide. Ayan. Para pagka magbabara ka, dito po ipapatong lang yung bara. Dito. Ito po yung bitones. Ayan. Kung tawagin namin dito yan, bitones. Kahit po sa Pilipinas, ginagawa yan. Ayan. Yan po yung ginagawa namin dito, mga construction. Ito pong pagpepreparasyon sa pagpa-plastering. Ayan. Ayan. Siyempre, lalagyan muna. Dito po kasi nilalagyan namin ng corner bit. Ayan. Ito po yung corner bit, mga construction ito. Ayan. 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 Ayan po yung pinaka joint. Ayan. Para po yan yung cutting po na yan. Ayan, lalagyan po ng pinakasag po yan yun. Para po para sa crack yan, para po hindi dire-diretso kung sakaling magka-crack. Ito naman mga ka-construction, yung ating ginawang napakataas na wall, ayos na po, pinturado na. Yung hindi na lang po nariritas, yung pinagdaanan po ng tie rod. Ayan. Diba? Ito po, at nag-uumpisa na naman po tayong plastering. Siyempre, ayan yung ating isang foreman. Yan po yung pinaka-foreman dito ng masonry. Ayan. Pangali. From Bangladesh. Ayan. Ayan pare. Aywa. Ito naman po yung ating technician para sa ating machine. Ayan. Tayo dila he. Ayan po yung ating uling machine para po sa ating pang sandblaster o pang plastering. Ayan. Ayan po, ito po lahat na to mga construction, nakagayak na lahat. Ibig sabihin, yung pagpiprepare, preparado, ayan po, nandyan ang lahat. Ito pong partition, nandito na. Meron na pong bitones, meron na pong para po sa cracking. Ayan. Ayan. Mag-uumpisa na po tayo. Ito pumuli pala mga construction. Ito po, mag-uumpisa na naman po tayo ng pa-plastering. Ayan. Diba? Ayan po. Siyempre, ayan yung supply ng tubig. Ayan. Ito po yung machine. Hi Mr. Victor, how are you? Diba? Ayan. Ayan po.
ayan na po yung ating mga ginagawa rito, mga construction. Ayan po. Ayan. Ayan, syempre, number 1, kailangan nililinis ang hose. Ayan, kaya ayan po, kinakabit na yung ating pang sunblast. Syempre, ilalak na mabuti. At nandito po yung ating napakahusay at napakagaling na technician. Ayan po. Kung tayo po sa Pilipinas, mga construction, gumagamit po nito, lalo na po napakainam. Itong pinaka-corner bit. Ito na po kasi yung pinaka-kanto rito, pinaka-kanto mesa. Ayan. Ayan. Dyan na po magkukuha yung halo. Ayan. Ayan po, nilak na syempre. Ayan, mag-i-start na tayo ng ating pagsasamblas. Aywa. Ayan po. Ayan. Ayan po, yung napakadaling pagka-plastering dito sa amin. Ayan. Pare, if you use like this, after like this, no, put there, put there, put there, put there. Hey, put there, put there, put there. Why like this? पानी मारा बंधु Yeah. Dapat to mga construction yan datig-datig kung tawagin yan. Why stop? Ganyan lang po kasimple yung pagpa-plastering dito mga ka-construction. Napaka dali lang. At importante po niyan mga ka-construction, meron po tayong isang taong nakalagay dito sa machine. Siya po yung mag-i-stop, siya po yung mag-i-starting. Dalawang tao po na pwede siyang mag-ooperate. Siya po yung magpapatay at mag-o-off o mag-o-on. Ito naman po yung gamit natin dito mga construction. Ito po ang kanya Plamex. Ayan. Plamex po. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Plamex cement. Ayan, cement. Ayan po, kung makikita nyo po, cement render. Ibig sabihin po ng render, rendering, yung pagpa-plaster. Ayan, plaster. Ayan. Ayan, kung makikita nyo po, ayan, Plamex. Ayan po, Plamex Quality Plaster and Mortar. Ayan. Ayan po yung ating ginagamit dito na pang-plastering. Ayan. Siyempre, ito na po yung ating sa loob ng ating gym building. Ito po tayo ngayon. Ito na po ibang mga gamit. At iba naman po mga ka-construction na yan na naglalagay na po tayo ng gutter sa taas. Ayan. Inside gutter po tayo dyan. Ayan. Ayan po, inside gutter yan. At dito naman po sa portion ng ating palikulikong design na aking pong ibinlag ng isang araw. Ayan. Naglalagay po na tayo ng ating siyempre continuous pa rin paglalagay ng stud. Siyempre ayan yung ating kasama. Ayan po naglalagay na. Ayan na rin po naglalagay na rin po tayo ng ating pinaka hardiplex. Ayan.
Ayan na po siya. Oh. Kaya yan po, napaka-importante mga ka-construction yung pagli-layout. Yan yung pinakamahalaga sa lahat para maging maayos yung ikakabit. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo rin po mga ka-construction, ayan, meron siyang mga gap. Ayan. At yung duktungan po, hindi siya tapat-tapat. Ayan. Ayan. Pagdating po dyan yung duktungan, ayan, umangat na naman po siya, panibagong duktungan, tapos na naman po bumaba sa duktungan. Ayan. At ito pong ito nga po pala isang tip ko sa inyo mga construction, kung kayo po gagawa ng ganito o kahit po dyan sa Pilipinas, maganda po meron pong clearance itong duktungan para po pagka inilagay po rito yung gasa at papasok po sa duktungan yung ating pati. Ayan. Pagka po kasi pikit, sobrang pikit, hindi po papasok yung pati, ala po magkakrak lang po yan. Ayan. Ayan po. Ayan. Kung makikita nyo po yung design niya, napaka-ayos at napakaganda yan. Ayan. Ayan po. Ayan po yung isang vlog natin kung paano po natin itong i-design yung ating pong concrete. Ayan. Yung pinaka-guide. Ayan. Yung pinaka-guide po ng konkreto. Ayan. Napakaliit lang po niyan na buhos o manipis o 7 cm lang po yung buhos na yan, yung topping na yan. Nakita nyo naman po, napakabusising ginagawa. Ayan. Wala po tayong magagawa kasi nga po, yan yung pagkaka-design. Ayan. Ayan. Yan po yung gustong design ng ating client. Ayan. O yan, kung makikita nyo po yan, palikuli ko parang sawa. Ayan. Ayan. Ayan, naipaliwanag ko rin po sa isang vlog kung paano yung baba po na yan pupunta po rin sa itaas. Ayan. Ginagamitan po ng ating leveling na laser, yung may ilaw. Ayan. Ayan, para po magparehas. Ayan. Kaya po kung mapapansin nyo mga construction, kung ano po yung design sa baba na pag-layout, ganun din po yung layout sa taas. Ayan. Kaya lang mas madali siyang i-layout kasi po, yero lang yung gamit natin, yung ating runner o truck, GI truck. Ayan. Ito naman po, ang ginagamit lang po nating stud na to. Ayan. Yan po, nagpapabricate na po yung ating mga tao. Ayan po. Dinodoble lang po yan. Ayan. Ayan. Aywa. Ayan po yung ating mga tao dito. Siyempre, gamit ang wire na drill. Assalamualaikum. Aywa. Ayan po ay ibang lahi po yan. Bangladesh po yan. Yung ating mga tao natin, mga Bangladesh yan. Ayan po. Ayan po yung stud. Pinagdodoble lang po. Kumbaga pinagtataklob. Ayan. Ayan. Nakita nyo po. Kung gaano yung kabilis. Ayan. Siyempre po, pagka po kayo ayan, magpapatong o magduduktong, susukatin po siyempre kung ano yung taas. Ayan, ayan. Ayan, yan na po yung kinalabasan ng haba. Ayan, siyempre, di-drill. Ayan, para po magkapatong. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan, didiri lang po yan. Tapos po yung kulang naman, papatungan na naman po yun.
Ganito lang po yung trabaho rito, mga ka-construction. Ayan. Marami. Ayan, ikot-ikot lang tayo. Ayan. Ito po yung ating ayan po yung ating architect. Ayan. Good morning. Ayan, dito naman po sa portion na to, mga ka-construction, meron din pong ginagawa. Ito po, ayan. Aywa. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, aywa. Ayan yung ating mga kasama rito. Siyempre, nandito tayo sa porsyong itaas. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nakita nyo naman po, mga construction. Ito po yung napakagandang eskwelahan. Ito pong French School. Dito, ito po. Ayan. Ayan yung part A po na ginawa namin dito. Ayan, may kasama na po siyang, ayan po yung swimming pool. Ayan o. Ayan. 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 Kompleto po tayo rito ng ating ginagawa. Ayan. Ayan. Ayan po yung he changed the pipe. After finish the change of pipe, I make the shutter. Nakita nyo naman po dito yung French School, mga ka-construction. Ito po, sinasabi ko nga po sa inyo, kumpleto sila. Meron ditong ayan, swimming pool. At dyan naman po sa loob na yan, hindi lang po tayo makapasok. Ayan po naman yung basketball court. Ayan. Yung, ito po yung swimming. Doon po sa kabila na yun, andun po yung basketball court. Yung pinaka-whole court nila. At ito naman nga po, yung portion naman ito naman yung gym building. Pagkayari po ng gym building na to, yung kabila naman po ron, yun namang open doon, yun naman po yung football gym. Ayan, ito po yung school dito na French School, project namin dito. Ayan. Ayan. Dito naman po sa kabila, nakita nyo naman po ito, nakita nyo, kompleto rin ito. Ayan. Yung portion naman po na yan, mga construction na yan, ayan po yung football gym ng Lebanese School. Ayan. Ayan naman po yung kanilang basketball court nasa labas. Ayan. Ayan, Lebanese School po yan. Ayan. Halos ganun din po ito dati, mga construction. Itong French School, parang ganito lang. Binago lang nila. Binago. Kung sa baga po, giniba at kumabaho po ng pinakabago, bagong building. Ayan. Kaya lang po, nung pagkagawa namin dito, ito po yung inuna namin, yung portion na to. Ito po yung part A. Ayan. Yun naman pong kabila na yun, yun po yung part B. Ito naman po, kabaligtaran. Ito naman pong tinutuloy nato sa gitna. Ayan po yung part C. Ayan. Ayan po. Ayan. Nakita nyo po, ayan, ayan na siya, ayan na po yung gumagawa. Siyempre, yung mga tao natin gumagawa rito. Ayan. Dito naman po sa portion dito, ayan, may gumagawa rin dito. At saka panibagong pipe. Ayan. Ayan. May ginagawa po rito. Ayan. Ayan. Baba po muli tayo, mga construction. Ayan. Pare Nunez. Ito yung portion po na to. Ayan. Ito po yung pinaka-CR. Ito, naglalagay po si Paring Nunez ng pipe. Ito pong portion na to, mga construction. Ito naman po yung pinaka-kuan dito. Ito po yung pinaka-CR. Dito sa ating gym building. Ayan po, ito nga po yung gym building, ito po yung pinaka-CR. Ayan, yung portion po na yan. Ayan. Ito po, balik po ulit tayo dito sa ating apurahan o madaliang pagpapaplastering. Ayan.
makakita nyo po yan. Ganyan lang po kadali. Ayan. Pare, dera inside the remove plaster ha. After finish. Ayan po. Ayan. Nakita nyo na po yung ating isang helper. Napakasipag niya. Ayan. Siya na yung operator. Siya pa rin po yung naglalagay ng ating Flamex cement. Ayan. Ganun sila kabisi. Nakita nyo naman po kung gaano kabilis mga ka-construction itong ating pagpa-plaster. Ayan. Ayan. Ayan, sumabit. Ayan. Makita nyo po, ayan, napakadali lang po mga ka-construction. Pare, better this, malum this one? Like this first. After this one, too much down, little dry. This, see this, yeah, this, yeah, this first. If this, after this one, too much time. Yan. Mga Bangladesh po ito, ating mga tao rito, mga Bangladesh. Yung ating mga kababayang Pilipino, may ginagawa po silang iba. Yan. Ayan, nakita nyo po na madali lang po ito kasi po nga po meron ng bitones, meron na nitong ito po, itong corner bit. Dito lang po ilalagay yung aluminum pagka babarahin na o papatagin na. Ayan, kaya hindi po hirap yung mga mason dito sa kumpanya namin sa pagpa-plastering. Ayan, hindi po nahihirapan kasi nga po meron ng machine. Ayan. Pagka po pantay na yan, ayan. 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 Ayan po. Nakita nyo kung gaano po kadali. Ayan. Isasandal lang po sa guide. Ayan. 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 Kung makita nyo po, ayan. Ayan po. Ayan. Kung makita nyo po, ayan. Napakadali pong barahin kasi nga po meron na siyang guide. Ayun. Dito naman tayo mga construction sa portion ng ating basement na inaapuran ng hukayin. Siyempre, ito po naman yung ating mga tao rito. Dito po gumagawa po sila ng gutter. Ayan. Ito pong ito ginagawa nila nito. Ito po yung inside gutter. Ayan. Inside gutter siyempre. Ito naman po yung ating pag-excavate. Ayan. Ayan na, malapit na siyang matapos. Natok-tok na po siya. Siyempre, alisin po yan. I-clearing natin yan. I-clearing. Yan po yung 3 buwan, 3 months na hinintay para lumabas ang permit. Ayan,
sinasabi ko nga po sa inyo mga construction, hindi po dong ganun kadali dito pagka basta-basta maghuhukay at aalisin yung tubig o magdi-dewatering. Yan. Pagka po magdi-dewatering ka, kasi po itatapon yung tubig, hindi po basta-basta magtatapon ka lang ng tubig. Yan. Kasi po, makakita nyo po nandun na may mga hose purong. Yan. Ito po ngayon, huhukayin po yan. Hanggang dito po yan. Hanggang dito. Sa existing na to. Siguro man po, meron pong hindi man natuktok dyan. Kukunti na lang. At inaayos na po natin ng ating operator yung pag-aakyatan niya para po palitan ng pandakot. Papalitan po yun. O, papalitan ng bucket, steel bucket nya. Kasi po yan na yung pantuktok. Pantuktok yan papalitan po yan mamaya. Yan, sasampu po yan sa taas para po mapalitan. Para naman po papalitan niya ng bucket para po pandakot dito sa kanyang sinustok. Para po maklear na to, mahukay na. Siguro po baka bukas o Sabado mag-umpisa na po kami ng blinding. Kaya naman po may dewatering po kasi dito, meron po siyang balong. Yung tubig po dire-diretso siyang umaangat. Alam niyo naman po yung balong kung tawagin sa atin sa Tagalog sa Pilipinas. Ayan. Kaya po meron tayong dewatering, yung balong ng tubig po, kailangan po iaangat. Kasi po hindi naman tayo pwedeng mag-blinding kung may tubig yan. Kailangan po, pagka nag-blinding yan, walang water. O walang tubig. Sa portion naman po na to, ito nag-aasinta pa rin po ng hollow blocks. Meron po tayo, manual lang po yung ginagamit sa paghahalo. Kasi po hindi naman ganun kalakihan yung hollow blockan. Ayan ang ating mga specialist na mga taga-kabit ng ating gutter at yero. Ayan. Ito po yung ating from India. Ayan po, siya po yung latero at gumagawa ng sa ating inside gutter. Ito po yung pinaka inside gutter namin dito. Ayan, nakita nyo naman po, di tornilyo. Nakita nyo naman po, ito, balik po muli tayo sa nagpa-plaster. Ayan. Yung machine natin, siyempre
Ayan, mga ka-construction, ganyan lang po kasimple yung ating pag-sandblot o pagre-rendering o pagpapalatada. Ayan, kung yung makikita po ninyo yan, yan yung po tinatawag natin na construction joint para po sa ating plastering. Yan. Ayan po nga mga construction joints sa plastering. Ayan. Para po yan sa iwas crack. Ayan. Kaya po meron tayo nyan. Every 5 meters po yan yung ating construction joint na yan mga ka-construction. Kung makikita nyo po yan, ayan. Construction joint po yan. Meron pa rin po dito, yan. Ayan. Ayan. Ito po yung ating construction joint. Ayan. Ayan. Meron din po sa portion na to. Lahat po yan, meron po yan. Para po yan na iwas crack. Ayan. Ayan. Ito naman pong portion na to. Ito po yung pinaliliwanag ko sa inyo. Ito po yung duktungan. Lalagyan po ng warmes. At lalagyan po nito na itong atong po tinatawag na ribukada. Ayan. Ilalagyan po. Ito rin pong ribukada na to. Plamex din po ito. Ayan. Special cement po ito. Ayan. Siya nga po pala mga construction na paalala ko rin po sa inyo kung kayo po ay magpa-plastering lalong lalo na sa Pilipinas. Ito po kasi kaya hindi na po itong nire-ribukadahan itong hollow blocks kasi nga po special yung Plamex at napakamahal na simento. Ngayon po, sana po sa Pilipinas, mga construction, mas maganda po yung ganito. Ribukadahan po muna natin itong hollow blocks. Ayan, para pong ganito. Ayan, ayan, ayan. Mas maganda po, riribukadahan po muna ninyo yung hollow blocks. Ito, ganito. Bago ninyo po plasteran. Kung riribukadahan naman po, mga construction, kung riribukadahan nyo ngayon yung hollow blocks na paplasteran ninyo, maganda po kung niribukadahan nyo ngayon, dapat po sa kinabukasan o susunod na araw nyo plasteran para po kagad. Katulad po nito, ito may ribukada po ito ito. Nalagyan lang po siya ng ribukada itong hollow blocks. Totally po dito po sa Qatar o Middle East, ito pong hollow blocks hindi na po niribukadahan kasi nga po special cement naman po yung ginagamit. Ayan. Kaya lang po na ribukadaan kasi po ito buhos. Ito poste. Tapos nilagyan po ng warmes, ayan, para yung duktungan, para kagatin po siya. Ayan, kaya siya niribukadahan. Pero po yung pinaka-hollow blocks, ayan, hindi na po namin niribukadahan dito kasi nga po sa dahilanan na tested po yung ginagamit naming Plamex cement na pan-rendering. Ayan. Kumbaga po, maganda kapit niya. Ayan. Kung dyan po sa Pilipinas, mga ka-construction, subukan nyo po at itry ninyo para po maiwasan yung crack, mga cracking o mga pagbitak-bitak ng ating pagpa-plastering. Maganda po, ribukadahan nyo po bago nyo plasteran. Kung ribukadahan nyo po ngayong araw na to, kinabukasan nyo po itry na plasteran. Ayan. Ayan po, nakita nyo, napakadali dito po. Ayan, special po kasi yung aming gamit dito. Mahal, kaya nga, mahal yung simento na to. Ayan. May halo siyang chemical. Ito po siya. Nakita nyo naman po, yung kumpanya na to, meron po siyang naka-provide na machine. Pagkagagamit po nitong Plamex na to, kung saan nyo po binili rin sa Qatar, may kasama pong machine. Ito. Ayan. Nakita nyo naman po, napakadali. Nakita nyo po, ilang minuto lang na pagbubuga, napakahaba na. Ito po, itong mahaba na to, hanggang tanghali lang po itong paplasteran, yung luwang na to. Ayan. Ayan. Ang taas po nito 4 meters. Ang haba naman po nito ay 5
10, 15, 30. Ito po 35 meters. 35 meters by 4 meters. Ayan po, hanggang tanghali lang itong paplasteran. Ayan. Ayan. Dito naman po tayo mga ka-construction. Ito, nagpapalit na po ng bucket yung ating excavator. Ayan. Ayan, sa portion na yan. Ayan. Baka ito po, yung portion na to maghapon lang to. Bali po ang total nito ay nasa 60 meters. Ito, papaldadahan na rin po nila to ngayon. Ganun po kabilis yung pagka po machine o yung pamplaster ang gagamitin natin. Ayan. Ayan po, kaya po papalitan ng bucket yung pong nakamatay na pina-ino po yung ating motor na pansipsip ng tubig. Ayan. Yung pang-dewatering ayan. Kasi nga po magpapalit ng bucket. Ayan. Kung ano po kasi yung gamit sa pantuktok, yun din po yung gamit na machine. Ayan. Ayan. Ito po. Ayan, yung portion po na yan, nakita nyo, napakahaba na yan. Kaya pong tapusin yan ng ating pagpa-plaster. Ayan, ito naman pong portion na to. Ayan. Nilalagyan po ng partition o division na hollow blocks. Ayan. Meron din po tayong mga taong gumagawa dyan. At tayo naman po nasa taas na yan, mga construction, mga tao natin na yan, naglalagay po ng inside gutter. Ayan, para po pagka natapos po yung inside gutter na yan, ayan, kung meron pa po rito existing, hindi po maituloy yan kasi nga po meron pa pong poste rito yan. Ayan. Kumbaga po yung structure ng bakal natin hanggang dito. Ayan. Meron pa po dyan na column. Ayan, ilalagay po itong mga bakal na to. Ayan. Ayan. Ayan po mga ka-construction. Siyempre. Ayan. Ayan. Papalit po tayo ng bucket. Ayan. Ayan, yung pinaka breaker po, ayan, binabaklas na ng ating kasama na napakahusay at napakagaling na si Mr. Lal. Ayan. Aalisin na po ito at papalitan na po ng bucket para po ma-clearing yung atin. Ayan. Ayan naman po yung kasama natin na napakahusay. Ayan. Ayun. Ayan. Si Amstad. Ayan po. Napaka-driver na, excavator pa. Lahat na po yata. Nasa kanyang latang skill. Ayan. Napakabait nito na operator, driver, mekaniko. Ayan po. Si paring Amstad. Ayan. Kaya papalitan na po natin ang ating bucket. Ayan. Kasi po itong breaker tapos na. Ganun po kasi talaga dito. Isang excavator po yung gamit. Tatanggalin po itong ating pantuktok. Ayan. Pagkayari po, ito naman po ikakabit. Itong bucket naman. Ayan. Ayan. Kung tawagin po sa pantuktok na yan, pang-breaker. Ayan. Ayan. Aalisin po dito yan. Ayan. Ayan. Aalisin po dito yan. Ayan. Pagkayari po papalit yun. Ayan. Ayan. Dito naman po sa portion na to. Ayan. Ito naman po mga bakal. Ayan. May mga tropa tayo rito na nagpapabricate na ng column natin. Ayan. Yung nagkakabit na rin po tayo o nagpapabricate na rin po tayo ng ating mga column para po gagamitin po natin doon. Ganun nga po tayo dito mga construction na piniprepare na natin lahat. Ayan. Ayan. Katulad po nito, preparador, isasalpak na lang itong ating mga shutter o ating mga steel column. Ayan. Ayan.
Ayan po, yung mga steel column na yan, ayan, pinapabricate na natin isa-isa para isasalpak na lang po ito mga construction ng gagamitan po natin ng crane. Ganyan po tayo mga ka-construction dito at ayan po yung ibang shutter natin naka-prepare na rin. Ayan. Tapos siyempre kasama rin po mga ka-construction yung ating pag-housekeeping. Ayan. Ganito po tayo rito, pagtatrabaho natin dito, ikot at kine-check natin kung ano ba takbo ng trabaho. Siyempre, hindi naman tayo ganun din kagaling. Ayan po. Ayan, pinapalitan na po yung ating excavator ng kanyang breaker. Tapos po, isasalpak po si bucket para po yung tinuktok niya ng mga bato, dadakutin po niya o i-clearing uli, lilinisin. Ayan. Ayan. Ayan yung ating mga tropa, ayan, ikot-ikot yung ating mga nagpapabricate. Ayan po yung portion po na to mga ka-construction. Ayan, kung matidinig nyo po, may mga bata naglalaro na dyan sa kabila na yan. Kasi nga po may klase na. Ayan. Yan po yung part B na building natin yan na ginagamit. Kaya po ang nangyari dito mga construction part A, pagkayari po ng part A, ayan po diniretso po, meron po koridor. Ayan. Tapos po ito yung part B, ito naman po yung portion na to, part C. Ayan. Yung po namang karugtong na yun, yun po yung karugtong din ng part C yan, yung niyayari na yan. Ayan. Ayan, ito naman po mga ka-construction, yung ating mga kasama din siyempre, yung mga tropa natin na mga fabricator, shattering fabricator, ayan. Ano yan? Ha? Ano ba to? Ayun, parang shawarma. Ilagay muna dyan, pamaya-maya ako. Ayan. Ito po yung ating mga electrician, siyempre binabaon po nila, ini-embedded nila yung kanilang mga pipe yan. Para po siyempre binabaon na nila. Ayan. Ayan yung napakahusay nating kasama, si Paring Greg, siyempre. Dito po sa gas. Ayaw. Tapos iaayos natin yan. Ayan po. Dito po mga ka-construction na alapong pipe dito, katulad po nito, dadaanan to ng lalagyan po kasi ito ng espalto. Ito. Kaya po kung mapapansin niyo, lahat po ng mga pipe obligado pong nakabaon at nilalagyan po ng konkreto. Yan. Kasi po yung gilid ng oval na to, paikot yan. May espalto po ito, espalto, tapos lalagyan nila ng rubber o goma. Ayan, kung makakita niyo po, ayan may buhos. Ayan. Ayan po, lahat po yan. Ala pong hindi pipe na may buhos po dito. Lahat po binubuhusan na yan. Tulad po nito, may pipe dito tumakbo, binuhusan. Ayan. Kasi po, pagka hindi binuhusan ito, mga ka-construction, itong pipe na to, at ito po kasi ito, dadaanan po ito ng pison. Papatagin po ito, dadaanan po ng pison o roller compactor. Pagka nadaanan po ito ng roller compactor, syempre kung merong pipe po yan, PVC pipe, at hindi po naka-embed o hindi nakasama sa buhos, maaari pong masira si pipe habang niro-roller compactor yung tambak. Ayan. May tambak pa po kasi ito kaya ayan, kaya po binubuhusan ayan, para po maiwasan yung pagsira ng ating pipe. Ayan. Ganun po talaga yung proseso. Ayan. Ayan. May mga buhos po yan. Ayan. Ayan. Kasi nga po ito pong buhat po rito sa oval na to, papasok po dito mga construction dito sa portion na to. Ayan. Kung po ito asphalt paikot. Ayan. Yung loob lang po ng oval, ayan, katulad po nito, ayan, yung kumabila po na yan, yung kabila na po na to, ito yung pinakaloob po ng oval na yan,
Bermuda po ang ilalagay dyan. Yan. Yan po yung football gym ng dito sa aming Princess School. Ayan. Napaka-special po talaga ng eskwelahan na ito, itong Princess School na to. Kasi po, meron silang whole court basketball gym. Ayan. Yung whole court nila, meron silang swimming pool. Meron din pong gym building. Ganyan nga po yung ginagawa na yan. Tapos ito naman po, football gym. Ay gaano po kagandang eskwelahan nito rito sa Qatar. Yan. Yan. Tapos po, kung makikita nyo naman po, nakita nyo po, isang ilaw lang nitong football gym. Naku po, isa na pong kayamanan nating mga Pilipino. Yan. 4 po yan. Yung pundasyon po nito, nakita nyo naman po, nung aking ibinlag, napakalaki. 4 meters by 6 meters. O, pera po yung column na to. Yung column naman po na to, 1.5 by 1.5. Ito pong pinaka-foundation ng column. Pera po pinaka-puting sa baba. Yung foundation po sa baba, 6 meters by 5 meters by 6 meters. Ito naman pong pinaka-column, 1.5 meters by 2.4 meters ang taas. O, tapos naman po, ito naman pong itong pinaka-column ng pole natin, ang taas naman nito po ay 22 meters. Ayan. Ayan, 22 meters po ang taas niyan. Tapos po, ang ilaw niya 25 piraso. Ayan. Ayan. Ito naman po yung ginawa din natin ng isang araw. Ito, binuhusan po natin yan. Ayan. Ayan. Ang gandong po. Ayan, ito naman po mga ka-construction, ito pa nga sinasabi ko sa inyo na lahat ng pipe dito na naka-expose, lahat po yan na bubuhusan. Ayan. Ito naman po mga ka-construction, kung makikita nyo, sasabihin nyo, lahat ng pipe bubuhusan. Ito po, hindi po bubuhusan itong pipe na to kasi po ito po yung pipe ng dewatering. Ayan. Yung kulay itim po na yan, sa dewatering po yan. Ayan. Ayan po, papunta po roon sa labas. Ayan. Ayan po. Ito po yung pinaka-pipe niya na dewatering. Ayan. Ayan. Babaklasin po yan. Pagkayari po natin na pagkatapos po ng ating basement, babaklasin din po itong pipe na to para sa dewatering ito. Yan. Yan po yung pipe ng dewatering, syempre. Yan. Ito po yan. Ayan, patungo po roon. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo mga construction, kaya po yan temporary cover plywood lang po yan kasi po ginagamit na yan ng school. Ayan. Ayan, may mga bata na po dyan sa loob na nagkaklase. Ayan, ayan. Gamit na po nila yan. Ayan. Ginagamit na nila. Kada po matatapos namin, ginagamit na nila yung school. Ayan. 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 Ayan po yung hose ng dewatering. Ayan. Ayan. Ayan po. O, ayan. Ayan, i-clear na lang po yan mga ka-construction para po malagyan na ng blinding. Ayan. Ito pong bakal na yan. Yan po yung existing na yan. Ayan, magduduktong po sa portion na yun. Dire-diretso po dun yan. Ayan. Ayan. Ayan na po. Salayan po yung sa loob ng 3 buwan na inintay para po ma-blindingan o para sa ma-clearing o malinis. Ayan. 3 buwan po ang hinintay namin dito. Kung hindi po dahil dito, baka nakalipat na po kami sa airbase, sa airbase Hamad.
International Airport po. Ayan. Yan portion po na yan i-clearing na yan. Para po yung building na to, ayan. Ayan. Para po yung building na to mag-connect na po dyan, ayan, para mabuo na po. Ayan. Ito na lang po ang iniintay mga kasama o mga construction. Ayan. Itong portion na lang na to. Ang estimate ko po rin pinakamatagal na dito yung 2 o 3 buwan na gagawin ito. Sigurado na po 100% na may maiwan man dito konti na lang yung mga konti-konting maintenance. Ayan po. Kung makikita nyo naman po, ayan, itong poste na to, ayan. Ayan. Ayan, magkukonek po doon yan, ayan, magkukonek dyan sa lugar na yan. Kaya magiging buo po lahat yan. Medyo madiwara lang po ng konti ang paghuhukay kasi nga po yung excavator isa lang yung ginagamit. Kasi po yung excavator yan, makita nyo po tatanggalin po si breaker. Pagkatanggal ni breaker, kakabit naman po yung bucket o yung pandakot. Pagka po natapos ng dakutin at meron pong kailangan i-break na mga bato o kailangan tuktukin, aakit na naman po itong si excavator, papalitan na naman po ng breaker naman. Ayan. Ayan, nakita nyo naman po, ayan. Ayan. Ayan, ayan. Natanggal na ni paring Lalo. Ayan. Ayan po. Ayan. Pagkayari po niyan, ililipat na naman po dun sa bucket. Ayan. Yan po yung medyo nagpapatagal. Umuubos po rin ng halos sa kalahating oras. Ayan. Kasi nga po, isang excavator lang yung ginagamit. Kaya palit-palit. Ayan po yung pagpapalit ng ating bucket. Ayan po, yan ang mga trabaho po rito. Ayan, ayan, ito mo, tatanggalin na po yung pinakapin. Ayos na ayos pala. Amstad yung rigger mo yo. Malaki katawan Ha? Siyempre bago pa kailangan niya turuan. Manlol, help. Ayan po yung mga kasama ng ating operator na si ayan. Sinares, makakuha yun. Sinares. Kayang-kaya magkuhan. Ito marunong na rin. Ayan. Medyo kalog na ng konti yung ating ayan, nagsisignal. Ayan, siyempre
Kaya medyo madiwara po yan eh. Ayan. Ito naman po yung ating ibang kasama. Siyempre, inaayos yung column. Sila Edward! Ayan. Ayan po. Yan ang portion po na yan. At saka yung portion na to magduduktong yan. Kaya lang po nagtagal nga ng halos 3 buwan dahil nga po rito sa dewatering. Ayan. Kaya naman po nagtagal na ganun pa sa yung papel o para sa approval. Kasi po sa buong Qatar marami nagpapa-approval ng dewatering. Ayan. Kaya dito pa naman po sa Qatar hindi po uso palakasan o kaya yung maglalagay ka magbabayad. Hindi po katulad sa Pilipinas. Meron po tayong tinatawag na under the table. Saglit lang po na magkaroon ng papel o ma-release ang papel. Dini po sa Qatar hindi po ganun. Ayan. Hindi siya ganun kabilis para ma-approvean ang ating pagdi-dewatering. Ayan. Nakita nyo na po, ito naman pong ating pagpapalit ng bucket sa excavator. Napakatagal din po yan. Umuubos din po ng halos sa 1 oras. Ayan po, paglalagay lang ng pin. Kaya medyo matagal-tagal din. Kaya nga sabi ko, siguro po mga ka-construction, ito pong portion na to, ito pong basement na to, mga Sabado po yan, mga Linggo, mag-uumpisa na po tayo na mag-blinding dyan. Yan. At iba-vlog din po natin yan para makita ninyo yung mga ginagawa po namin din sa aming project na French School Project Doha, Qatar. Yan. Ayun po, sa gawin naman na po na yun, ayun, sa portion po na yun, yung sinasabi ko rin po kanina, dumating na po yung konkreto. Ayan. Ayan. Medyo mabigat-bigat at medyo mahirap po yung ating pagbubuhos din sa additional work ng gusto ng school na lagyan po ng upuan, yung paikot ng pinto ng puno. Ayan. Ayan o, tulak. Ayan po, continuous yung ating mga tao sa pagpapabricate ng ating mga shuttering para sa column. Ayan. Ginagayak na rin po natin. Yung nga po sinasabi ko sa inyo, kailangan po yung privado o preparado. Ayan. Ibig sabihin po ng preparado yung paggagayak. Ayan. Ito po nagbubuhos na. Ayan po yung temporary na tuntungan. Ayan. Parang nasa Pilipinas lang. Ayan. Ayan po yung style ng mga Pilipino. Aywa, si paring Norby. Aywa. Yan po napakahusay po niyan. Ayan, ito naman po yung ito po yung may agimat na hinihingan ko, ayaw naman magbigay. Ayan, si paring Bernie.
Ayan. Ayun na. Ayan po, nakita nyo para madali. Ayan. Abe! Kalaki-laking tao po tayo sa timbalan naman ng karmatilya. Ba? Ayan. Sabay-sabay po, may nag-electrical, katulad nga po na to, nilagyan nila ng daan. Ayan. Yan po yung ika nga pamamaraan. Ayan. Nilagay nila ng andamyo, ayan. O, tapos nilagay ng patulayan, ayan. Kaya malaking bagay po yung may karmatilya. Oh. Ayan. Puta, nakita mo naman, nakita mo, small, oh. Check. Oh. Ayun, natatapo na. Hindi, dapat yan, nilagay ng plywood. Malambot eh. Ayan. Ayan, kandini po yan, bubuhusan na yan. Ayan. Dini po kasi mga ka-construction, baliwala pera. Kumbaga, malaki pondo nila sa pagpapagawa. Kaya kung ano yung maisipan, katulad po nito, wala na to eh. Ang nakadesign po dapat dito, mga ka-construction, tatam ng Bermuda. Nagbago po isip ng client na gusto lagyan ng konkreto, paikot. At para maging upuan. Yan. Ito po, ayan. Yung portion po kasi nito, ganito yan, dapat ito. Ayan. 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 Kung makikita nyo po, mga ka-construction, ayan. Yung mga bata rito, yun, may mga naglalaro ditong bata. Ayan. Ayan. Na ginagamit na nila yung school. Ayan. Ayan po. Ayan yung building po kasi na to para sa mga bata. Ayan. Ayan. Ayan po. Yun naman pong kabila doon, yung part A. Mula grade 5 o grade 6 hanggang grade 12. Ayan. Ayan, kung makikita nyo po, ayan o. Ayan, may mga batang mga naglalaro. Ayan. Ayan po yung ating part B na building. Ayan, magtataka ba may mga puno rin po rito. Ayan, para lang pong nagtatrabaho sa Pilipinas, mga ka-construction, ayan. Nakita nyo naman po, ayan, meron din pong plastic yan, oh. Ayan. Blinding lang po yan. Ba, Jojo, mukhang dinamihan mo na alaman. Konti-konti lang, ikaw naman di ka na mabiro. Ayan. Ayan po si paring Jojo. Ayan, meron din pong agimat yan. Ayaw rin magbigay. Ayan. Pero sino mas mahusay ang agimat? Ayan po, si paring Bernie. Ayan. Yan.
Dapat buhatin. Okay. Bus mo rin at kakayo rin. Aywa. Sumunod ka sa nakakabata sa'yo. Ayan naman po yung aking brother. Yan. Siya yung tagapatag. Ano ba ilalagay dyan? Capstone? Yan. Parang kababa yata, ano? Yan ang level ni Albert eh. Kasi 20 lang yun eh. Eh ito eh, mahigit na itong 20. 25 ba? 20? Ayan. Husay na idea. Wah. Ay ka muna. Si paring Edwin, nakita nyo naman, simple-simple. Ayan po mga kakonstruksyon ng buhay OFW. Ayan, parang nasa Pilipinas. Ayan, kung makikita nyo, syempre, makikita nyo, buhat dyan, nagkakarmatilya. Wala nga pong pwedeng hindi pwede dito ipihikan sa trabaho. Ayan, oh. Parang nasa Pilipinas lang po yan, oh, ayan, oh. Ayan. Si paring Norbe, yan, napakasipag niyan at ayan, nakita nyo naman po, nagtatawanan pa kahit mahirap. Pero madaling mahirap, siya, karmatilya naman yung gamit eh. Ayan, mula po rin sa dulo na yun. Doon yung nakita nyo naman kanina kung ano yung bubuhusan nila. Ayos na yan, kasi kaya natatapon eh. Pagka nagkuhan uli yan, puno na yan. Ito naman yung ating isang napakahusay. Ito, nag-aayos po ng ating mga plywood. Binubunutan ng pako. O tapos iaayos. Yung ating fabricator. Ayan. Ayan. Ganyan lang po kadali. Ano? O kasama sa hanap buhay, iulit ko po, welcome to my YouTube channel. Nawa po mga ka-construction, hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Baka naman po pwede nga pakisubscribe ang aking YouTube channel at huwag pong kalimutan pindutin ang notification bell at paki-like po at paki-share ang aking mga video. Maraming salamat po sa lahat ng mga aking mga subscribers. Utang na daw po sa inyo lahat yung mag-subscribe at yung hindi pa po nakapag-subscribe paki-subscribe po at nawa po ay pagpalain po tayo ng Diyos Ama sa ating mga gawain. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat mga ka-construction, lalo na po yung ating mga subscribers. Ayan. Sa aking mga kaibigan, sa aking mga kakilala, ka-classmates, sa aking pamilya, maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po'y pagpalain tayo ng ating Diyos Ama sa ating gawain sa araw-araw.